Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin at matatandang punong kahoy, may mag-asawang pulubi na kilala ng lahat. Sila ay sina Mario at Elena. Wala silang sariling bahay, lupa o anumang ari-arian. Ang tanging tahanan nila ay isang lumang bahay kariton na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, kalawangin na yero at mga lumang tela na nagsisilbing bubong. Araw-araw ay makikita silang nagtutulak ng kanilang bahay kariton sa iba't ibang bahagi ng baryo. Kapag umuulan, tumutulo ang kanilang bubong. Kapag tag-init naman, matindi ang init na kanilang nararanasan sa loob ng kanilang munting tahanan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi nawawala ang kanilang kabutihan. Magalang silang makitungo sa lahat at hindi kailanman humihingi ng sapilitan. Kapag may nagbibigay ng pagkain, nagpapasalamat sila. Kapag wala, tahimik silang nagtitiis. Ngunit hindi lahat ng tao sa baryo ay mabait sa kanila. Marami ang nangungutya sa mag-asawa. Mga tamad kasi kayo kaya naghihirap kayo. Sigaw ng isang tindero minsan. Alis kayo rito, nakakasira kayo ng tanawin. Sigaw naman ng isa pang residente. Tahimik lamang na yumuyuko si Mario habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Hayaan mo na sila, malumanay na sabi ni Elena. Alam naman ng Diyos ang laman ng puso natin. Ngumiti si Mario kahit masakit ang kanyang kalooban. Mabuti ka talaga, Elena. Kahit gaano tayo kahirap, hindi ka nagbabago. Dahil ikaw ang kasama ko, sagot ni Elena. Mas lalo silang naging matatag dahil sa pagmamahalan nila. Isang umaga, nagtungo sila sa palengke upang mangalap ng mga tirang gulay. Madalas ay pinapayagan sila ng ilang tindera na kumuha ng mga gulay na hindi na mabibili. Habang namumulot si Elena ng ilang dahon ng pechay, may ilang kabataang dumaan. Narito na naman ang mag-asawang pulubi, sigaw ng isa, nagtawanan ng mga ito. Kinuha ng isang binata ang lumang sombrero ni Mario at ibinato sa putikan. Tingnan natin kung pupulutin mo pa iyan. Lalong lumakas ang tawanan. Tahimik na lumapit si Mario sa putikan at pinulot ang kanyang sombrero. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagalit, hindi siya gumanti. Lalong natawa ang mga kabataan. Nang makaalis ang mga ito, napabuntong hininga si Elena. Bakit kaya may mga taong natutuwa kapag may nasasaktan? Hindi ko rin alam, sagot ni Mario. Pero ayokong matutong magalit tulad nila. Nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap ng pagkain. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa gilid ng kagubatan kung saan nila ipinaparada ang kanilang bahay kariton. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Nagsalo sila sa kaunting lugaw at gulay na kanilang nalikom. Masarap pa rin, nakangiting sabi ni Elena. Kapag kasama kita, kahit simpleng pagkain ay parang handaan. Napangiti si Elena. Habang kumakain sila, may narinig silang mahinang kaluskos mula sa damuhan. Napatingin si Mario. May hayop kaya? Muling kumaluskos ang mga damo. Tumayo siya at kumuha ng maliit na lampara. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit wala siyang nakita. Marahil ay kuneho lamang, sabi niya. Bumalik siya sa bahay kariton. Hindi nila alam na mula sa likod ng isang malaking puno ay may pares ng matang tahimik na nakatingin sa kanila. Maliit ang nilalang, kasing laki lamang ng isang batang isang taong gulang. May mahahabang tainga at matingkad na berdeng kasuotan. Isa itong duwende, matagal na nitong pinagmamasdan ng mag-asawa. Maraming gabi na rin itong lihim na nakaupo sa sanga ng puno habang inoobserbahan ang kanilang buhay. Nakikita nito kung paano sila alipustahin. Nakikita nito kung paano sila magtiis. Ngunit higit sa lahat, nakikita nito kung paano sila nananatiling mabuti kahit paulit-ulit silang sinasaktan. Napailing ang duwende. Bihira na ang mga taong ganito. Muling tumingin ang duwende sa mag-asawa. Sa loob ng bahay kariton ay nagdarasal na sina Mario at Elena bago matulog. Maraming salamat po sa isa na namang araw, bulong ni Elena.
At sana po ay patawarin ninyo ang mga taong nananakit sa amin, dagdag ni Mario. Nagulat ang duwende. Sa halip na humiling ng kayamanan o paghihiganti, kapatawaran para sa iba ang kanilang ipinagdarasal. Lalong humanga ang mahiwagang nilalang. Talagang mabubuti ang mga pusong ito. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang kanilang paghihirap. Patuloy rin ang pangungutya ng mga tao. Minsan ay binato pa ng bulok na prutas ang kanilang bahay kariton. May mga pagkakataong tinataboy sila kahit naghahanap lamang ng mapaparadahan para sa gabi. Ngunit nanatiling mabuti ang mag-asawa. Isang gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. Humahampas ang hangin, kumikidlat sa kalangitan. Nagising sina Mario at Elena dahil sa malamig na tubig na pumapasok sa kanilang tahanan. Tumutulo na naman ang bubong, sigaw ni Elena. Mabilis silang naglagay ng mga lumang palanggana upang saluhin ang tubig. Ngunit napakalakas ng ulan. Isa-isang bumigay ang mga lumang tabla ng bahay kariton. Umuugong ang hangin sa paligid. Natakot si Elena. Lumapit siya sa kanyang asawa. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mario, kahit siya man ay nangangamba. Ngunit ilang sandali pa ay may malakas na langit-ngit na narinig. Cry! Biglang bumigay ang isang bahagi ng bubong. Napaupo si Elena sa takot. Pumasok ang malakas na ulan sa loob. Nabasa ang kanilang mga kumot at pagkain. Wala silang mapuntahan. Wala silang matakbuhan. Tahimik na tumulo ang luha ni Elena. Mukhang wala na tayong matitirhan. Masakit man, hindi siya sinagot agad ni Mario. Tumingala lamang siya sa butas ng bubong. Pagkatapos ay ngumiti. Habang magkasama tayo, makakahanap tayo ng paraan. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Mario ang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. Napayuko siya. Alam niyang pagod na rin si Elena sa buhay na kanilang dinaranas. Sa gitna ng unos, may isang nilalang na nakatanaw mula sa malaking puno. Ang mabuting duwende. Tahimik nitong pinagmamasdan ang mag-asawa habang sila ay nilalamig at nababasa ng ulan. Nakita nito ang kanilang paghihirap. Nakita nito ang kanilang kabutihan. At sa gabing iyon, gumawa ito ng isang mahalagang pasya. Panahon na upang tulungan ko sila. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magliwanag ang mga mata ng mahiwagang duwende habang nakatingin sa bahay kariton ng mag-asawa. At kasabay ng malakas na kulog sa kalangitan, nagsimula ang kapalarang magbabago sa buhay ni Mario at Elena magpakailanman. Magdamag na umulan. Patuloy na humahampas ang malamig na hangin sa sirang bahay kariton ni Mario at Elena. Halos hindi sila nakatulog dahil sa tubig na pumapasok mula sa nabutas na bubong. Ang kanilang mga damit, kumot at kaunting pagkain ay nabasa na rin. Pagsapit ng madaling araw, humina rin ang ulan. Nasilayan nila ang lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. May mga tabla na natanggal. Ang isang gulong ng bahay kariton ay bahagyang nabali. May bahagi ng bubong na halos tuluyan ng gumuho. Tahimik na napaupo si Elena sa isang sulok. Hindi niya alam kung saan sila magsisimula. Hindi niya alam kung paano nila maaayos ang kanilang tahanan. Lumapit si Mario at hinawakan ang kanyang kamay. Makakaya natin ito. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung paano. Lumipas ang maghapon na sinusubukan nilang kumpunihin ang bahay kariton gamit ang mga piraso ng kahoy na kanilang napulot sa paligid. Ngunit kulang na kulang ang mga iyon. Pagsapit ng hapon, nagpasya silang pumunta sa baryo upang maghanap ng mapagkukunan ng mga lumang materyales. Sa daan ay muli nilang naranasan ang pangungutya ng ilan. "Naku, tingnan ninyo, nasira yata ang palasyo nila." Sigaw ng isang lalaki. Nagtawanan ng mga nakarinig.
May isang babae pang nagsabi, dapat kasi magtrabaho kayo ng maayos imbes na umaasa sa limos. Hindi sumagot ang mag-asawa. Nagpatuloy lamang sila sa paglalakad. Sa kanilang pag-uwi, halos wala silang nakuhang maitutulong sa kanilang nasirang bahay kariton. Pagod na pagod silang nakabalik sa gilid ng kagubatan. Muli silang nagsalo sa kaunting pagkain. Pagkatapos ay humiga na sila upang magpahinga. Maya-maya pa ay nakatulog na rin si Elena. Ngunit si Mario ay nanatiling gising. Nakatingin siya sa mga bituin sa kalangitan na sumisilip sa malaking butas ng kanilang bubong. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, hindi ko hinihingi ang yaman. Sana lamang po ay magkaroon kami ng sapat upang mabuhay ng marangal. Pagkatapos ay pumikit na rin siya. Hindi nagtagal ay nabalot ng katahimikan ng paligid. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan, may isang maliit na nilalang na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang mabuting duwende, bitbit nito ang isang maliit na baston na kumikislap sa dilim. Nang makarating ito malapit sa bahay kariton, maingat itong sumilip sa loob. Nakita nitong mahimbing nang natutulog ang mag-asawa. Napangiti ito. Panahon na. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang baston. Isang mahinang gintong liwanag ang lumabas mula rito. Lumipad ang mga mumunting kumikislap na parang alitaptap at dumikit sa sirang bubong. Unti-unting nagsimulang gumalaw ang mga tabla. Ang mga pako ay kusang bumalik sa kanilang dating pwesto. Ang mga bitak ay nagsara. Ang mga sirang bahagi ay tila muling nabuhay. Tahimik na inayos ng mahiwagang kapangyarihan ang buong bahay kariton. Ngunit hindi iyon ang tanging ginawa ng duwende. Lumapit ito sa kanilang munting lagayan ng pagkain. Ikinaway nito ang baston. Biglang lumitaw ang ilang tinapay, prutas at isang maliit na sisidlan ng malinis na tubig. Pagkatapos ay tumingin ito sa natutulog na mag-asawa. Napakatagal na nilang nagtiis. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mukha ng duwende. Matagal na nitong sinusubaybayan ang kanilang buhay. Noong una ay nais lamang nitong malaman kung totoo ang kabutihang nakikita nito. Subalit habang tumatagal, lalo itong humahanga sa mag-asawa. Marami na itong nakitang tao noon. Mga mayayaman na sakim, mga makapangyarihang mapagmataas, mga taong mabait lamang kapag may kapalit. Ngunit sina Mario at Elena ay nanatiling mabuti kahit wala silang halos anumang pag-aari. Pagkatapos ng kanyang ginawa, umalis na sana ang duwende. Ngunit bago ito makaalis, biglang umubo si Elena sa kanyang pagtulog. Napahinto ang duwende. Mula sa kanyang maliit na supot ay kumuha siya ng isang dahong kulay pilak. Dahan-dahan niya itong inilagay sa ilalim ng unan ni Elena. Makakatulong ito sa kanyang kalusugan. Pagkatapos ay mabilis siyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Kinabukasan ay maagang nagising si Mario. Napakurap siya. May kakaiba. Mabilis siyang napabangon. Napatingin siya sa bubong. Napatayo siya sa gulat. Elena! Nagising ang kanyang asawa. Ano iyon? Tingnan mo. Napatingala si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bubong na wasak kagabi ay tila bagong kumpuni. Wala nang butas. Wala nang sira. Parang may mahiwagang gumawa nito habang sila ay natutulog. Hindi maaari. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Mabilis nilang sinuri ang buong bahay kariton. Lalong nagtaka ang mag-asawa. Pati ang mga sirang bahagi ng dingding ay maayos na. Maging ang nabaling gulong ay tila bagong gawa. May tumulong kaya sa atin? Tanong ni Elena. Hindi ko alam. Habang nag-uusap sila ay nakita ni Mario ang mga pagkain sa kanilang mesa. Napatigil siya. Elena, paglingon nito ay napangangarin siya. May mga tinapay. May mga prutas, may malinis na tubig. Wala naman silang ganoon kagabi. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakikita.
Tahimik silang lumuhod at sabay na nagpasalamat. Sa di kalayuan, mula sa likod ng malaking puno, may isang maliit na nilalang na nakangiting nagmamasid. Masaya itong makita ang kanilang pasasalamat. Ngunit hindi nito inaasahan na may ibang mga mata ring nakakita sa mahiwagang liwanag kagabi. Sa kabilang bahagi ng baryo, isang sakim at mapanlinlang na lalaki ang nakatitig sa direksyon ng kagubatan. Si Don Armando, isa siya sa pinakamayamang tao sa lugar. At nang marinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa misteryosong pangyayari sa bahay kariton ng mag-asawa, nagsimulang umusbong ang kasakiman sa kanyang puso. Hindi ordinaryong himala ang nangyari roon, bulong niya. At kung may mahikang ang nakatago sa kagubatan, dahan-dahan siyang ngumiti. Mapapasa kamay ko iyon. Hindi alam ni na Mario at Elena na habang nagsisimula pa lamang silang makatanggap ng biyaya, may isang taong naghahanda na upang kunin ang lahat para sa sarili nitong kapakinabangan. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa mahiwagang pagkakumpuni ng bahay kariton ni na Mario at Elena. Marami ang nagtaka, marami rin ang hindi naniwala. Ngunit nang makita mismo ng mga tao ang bahay kariton, wala silang nagawa kundi mamangha. Ang bubong na wasak noong nakaraang gabi ay tila bagong gawa. Ang mga dingding ay matibay na muli. Maging ang sirang gulong ay para bang hindi kailanman nasira. Lumang bahay kariton lang naman iyan. Paano naging ganiyan? Tanong ng isang tindera. Baka may tumulong sa kanila. Sino naman ang gagastos para sa mga pulubi? Naging palaisipan ito sa lahat. Samantala tahimik lamang sina Mario at Elena. Hindi nila inaangkin na alam nila ang nangyari. Sa halip ay patuloy silang namuhay ng simple. Ngunit may isang tao na hindi mapakali, si Don Armando. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang malaking bahay habang nakatanaw sa kagubatan. Isa siyang mayamang negosyante na kilala sa pagiging sakim. Marami siyang lupain, marami siyang tauhan, ngunit hindi siya kailanman nakontento. Kapag may nakita siyang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng higit na kayamanan, agad niya itong inaangkin. At ngayon, naniniwala siyang may mahiwagang nilalang sa kagubatan. Isang nilalang na may kapangyarihang maaari niyang gamitin. Mga pulubi lang ang tinulungan, bulong niya. Kung ako ang makakakuha ng kapangyarihang iyon, mas marami pa akong mapapakinabangan. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan. 3 lalaki ang agad na lumapit. Ano po ang utos ninyo, Don Armando? Gusto kong bantayan ninyo ang bahay kariton ng mag-asawa. Nagtaka ang mga tauhan. Para saan po? May lihim silang itinatago. Hindi na nagtanong ang mga ito. Sanay na silang sumunod. Kinagabihan ay nagtungo sila sa paligid ng kagubatan. Nagtago sila sa likod ng mga puno at naghintay. Samantala, sina Mario at Elena ay tahimik na naghapunan. Masaya silang nagpasalamat sa mga pagkaing misteryosong lumitaw. Kung sino man ang tumulong sa atin, sana ay pagpalain siya, sabi ni Elena. Tumango si Mario. May mabubuti pa talagang tao sa mundo. Hindi nila alam na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ngunit hindi lamang ang mga tauhan ni Don Armando ang naroon. Mula sa itaas ng isang malaking sanga ay nakaupo rin ang mabuting duwende. Tahimik nitong minamasdan ang paligid. Alam nito na may kakaibang nangyayari. Nararamdaman nito ang masamang hangarin ng mga taong nagtatago sa kagubatan. Napabuntong hininga ito. Mukhang may nakaamoy na ng aking presensya. Lumipas ang ilang oras. Tahimik ang gabi. Walang nangyari. Nang makita ng mga tauhan ni Don Armando na walang lumilitaw na kakaiba, nagsimula silang mainip. Sayang lang ang oras natin. Uuwi na kaya tayo? Biglang may kumislap na gintong liwanag sa kalagitnaan ng kagubatan. Napalingon silang lahat.
nanlaki ang kanilang mga mata. Mabilis nilang sinundan ng liwanag, ngunit sa bawat hakbang nila ay tila lalo itong lumalayo. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na hindi nila pamilyar, madilim, matahimik at nakakatakot. Nasaan na iyon? Hindi nila namalayang naliligaw na pala sila. Samantala, mula sa kabilang bahagi ng kagubatan ay nakangiting pinagmamasdan sila ng duwende. Ang liwanag na kanilang sinusundan ay isa lamang ilusyon. Ayaw nitong mapalapit ang mga sakim na tao sa bahay karito ng mag-asawa. Patuloy na tumakbo ang mga tauhan hanggang sa mapagod. Nang mawala ang liwanag, hindi na nila alam kung paano makakauwi. Magdamag silang paikot-ikot sa kagubatan. Kinabukasan ay saka lamang sila nakabalik sa baryo, pagod na pagod. Madungis at puno ng galos. Galit na galit si Don Armando nang marinig ang kanilang ulat. Mga inutil, nagyuko ang mga tauhan. Pasensya na po. Ngunit lalo lamang tumindi ang pagnanais ng mayaman na mahuli ang mahiwagang nilalang. Habang lumalaki ang kanyang kasakiman, mas lalo namang lumalalim ang kanyang pagkahumaling sa kapangyarihang nakatago sa kagubatan. Samantala, hindi alam ni Mario at Elena ang panganib na unti-unting lumalapit sa kanila. Sa araw na iyon ay nagtungo sila sa ilog upang maglaba. Habang ginagawa nila iyon, may nakita silang isang matandang babae na hirap magbuhat ng mabigat na basket. Agad silang tumulong. Sige po, kami na ang magdadala. Nagpasalamat ang matanda. Hindi nila alam na hindi ordinaryong tao ang kanilang tinulungan. Pagdating sa isang malaking puno ay biglang ngumiti ang matanda. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mabuti talaga kayong mag-asawa. Nagtaka sina Mario at Elena. Bago pa sila makapagtanong, ay tila naglaho ang matanda sa kanilang paningin. Napaatras sila sa pagkagulat. Ano iyon? Ngunit sa likod ng puno ay may isang maliit na duwending masayang nakangiti. Muli nitong nasubok ang kabutihan ng mag-asawa at muli nilang pinatunayan na handa silang tumulong kahit sila mismo ay halos walang maibigay. Dahil dito, lalo pang tumibay ang pasya ng mabuting duwende. Ano man ang mangyari, hindi nito hahayaang mapahamak sina Mario at Elena sa kamay ng sakim na si Don Armando. Ngunit sa kabilang dako, nagsisimula ng maghanda ang mayamang lalaki para sa mas mapanganib niyang plano. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang mga tauhan ang kanyang ipapadala sa kagubatan. May iba siyang balak. Isang balak na maaaring magdulot ng malaking panganib hindi lamang sa duwende, kundi pati na rin sa mag-asawang kanyang pinoprotektahan. Lumipas ang ilang araw matapos mabigo ang mga tauhan ni Don Armando na matunton ang mahiwagang nilalang sa kagubatan. Ngunit hindi nawala ng gana ang mayamang lalaki. Sa halip, lalo lamang siyang naging determinado. Araw-araw ay iniisip niya ang kapangyarihang maaaring makuha mula sa nilalang na tumulong kina Mario at Elena. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kanyang kasakiman. Hindi na siya makatulog ng maayos. Hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay may napakalaking kayamanang nakatago sa kagubatan at siya lamang ang nararapat na magmay-ari nito. Isang gabi ay ipinatawag niya ang isang matandang albularyo mula sa kalapit na bayan. Kilala ang matandang ito sa kanyang kaalaman tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Pagdating ng matanda ay agad siyang pinaupo ni Don Armando. Nais kong malaman ang tungkol sa mga duwende. Napakunot ang noo ng albularyo. Bakit ninyo itinatanong iyan? May dahilan ako. Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda. Pagkatapos ay nagsalita.
Ang mga duwende ay hindi dapat ginugulo. Hindi ko hinihingi ang inyong babala. Kundi, gusto kong mahuli ang isa. Biglang tumahimik ang silid. Napabuntong hininga ang albularyo. Kapag mabuti ang duwende, huwag ninyo itong sasaktan. Ngumiti si Don Armando. Ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Hindi ko sasaktan. Kasunod noon ay naglagay siya ng isang supot na puno ng pilak sa mesa. Natahimik ang matanda. Matagal niyang tinitigan ang salapi. Sa huli ay nanaig ang kahinaan ng kanyang loob. Dahan-dahan siyang nagsalita. May paraan upang makagawa ng bitag. Lalong lumiwanag ang mga mata ni Don Armando. Kinabukasan ay agad niyang ipinagawa ang mga bagay na sinabi ng albularyo. Nagpagawa siya ng isang malaking hawla na yari sa matibay na bakal. Nagpalagay siya ng mga sinaunang simbolo sa paligid nito at sa gitna ay naglagay siya ng mga makinang na bato upang makaakit ng mga mahiwagang nilalang. Pagkaraan ng ilang araw ay handa na ang lahat. Sa ilalim ng dilim ng gabi, dinala ng kanyang mga tauhan ang bitag sa loob ng kagubatan. Hindi nila alam na mula sa itaas ng mga puno ay may mga matang tahimik na nakamasid sa kanila, ang mabuting duwende. Pinagmasdan nito ang kanilang ginagawa. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mapanganib ito. Alam niyang hindi ordinaryong bitag ang kanilang dala. May kakaibang kapangyarihang nakapalibot dito. Hindi man siya ganap na masasaktan. Maaari siyang makulong kung magiging pabaya siya. Samantala, wala namang kamalay-malay sina Mario at Elena. Abala sila sa kanilang simpleng buhay. Sa tulong ng mga pagkaing misteryosong dumarating paminsan-minsan, hindi na sila gaanong nagugutom. Ngunit nanatili silang mapagkumbaba. Hindi sila naging sakim. Hindi nila inabuso ang mga biyayang kanilang natatanggap. Sa halip, kapag may sobra silang pagkain, ibinibigay pa nila ito sa ibang mahihirap sa baryo. Unti-unti tuloy na may ilang taga-baryo ang nagsimulang magbago ng pagtingin sa kanila. Talagang mababait pala sila. Nakakahiya naman, noon pa natin sila pinagtatawanan. May ilan nang nahihiyang maalala ang kanilang masasakit na ginawa sa mag-asawa. Ngunit hindi lahat ay nagbago. Mayroon pa ring mga taong sunod-sunuran kay Don Armando at handa silang gawin ang anumang iutos nito. Pagsapit ng isang gabi, muling nagtungo ang duwende malapit sa bahay kariton. Nais nitong mag-iwan ng panibagong biyaya para sa mag-asawa. Ngunit habang naglalakad ito sa pagitan ng mga damuhan, may kakaiba itong naramdaman. Isang kakaibang enerhiya ang nagmumula sa kagubatan. Huminto ito. Dahan-dahan itong sinundan ng pinanggagalingan. Hanggang sa marating nito ang lugar kung saan nakatayo ang malaking hawla. Kumikinang ang mga bato sa paligid. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Kaagad nitong naunawaan ang lahat. Bitag. Lumapit ito ng kaunti at doon nito nakita ang mga simbolong nakaukit sa lupa. Napailing ito. Handa silang gumawa ng ganito para lamang sa kasakiman. Hindi ito lumapit pa. Sa halip ay mabilis itong umatras. Ngunit habang paalis ito, may isang paa nitong bahagyang tumapak sa isang nakatagong marka. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Boom! Nagliyab ang mga simbolo sa lupa. Napaatras ang duwende. Kasabay nito ay nagsimulang magsara ang hawla. Klang! Muntik na itong mahuli. Sa huling sandali ay nakatalon ito palayo. Ngunit tumama ang isa sa mga mahiwagang sinag sa kanyang balikat. Napangiwi ito sa sakit. Kaagad itong nagtago sa likod ng mga puno. Humina ang kanyang paghinga. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nasugatan ng mabuting duwende. Sa malayo ay naghihintay ang mga tauhan ni Don Armando. Nakita nila ang pagliwanag ng bitag. Mukhang gumana. Mabilis silang tumakbo patungo roon.
Ngunit nang makita nilang walang nakulong sa hawla, nadismaya sila. May nakita lamang silang ilang patak ng kumikislap na likido sa damuhan. Dugo ng duwende. Kinuha nila ito at agad na dinala kay Don Armando. Samantala sa gitna ng kagubatan, pilit na naglalakad ang sugatang duwende. Humihina ang kanyang lakas. Unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Sa wakas ay bumagsak siya malapit sa isang maliit na batis. Hindi kalayuan mula sa bahay kariton ni Mario at Elena. Kinabukasan, habang naghahanap ng maiinom na tubig, may napansin si Elena sa damuhan. Mario. Napalingon ang kanyang asawa. Ano iyon? May nakita silang maliit na nilalang na nakahandusay sa tabi ng batis. May sugat ito sa balikat at halos wala ng malay. Nang makalapit sila, kapwa sila natigilan. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nila ang nilalang na matagal ng lihim na nagbabantay at tumutulong sa kanila. Ang mabuting duwende, natigilan sina Mario at Elena habang nakatingin sa maliit na nilalang na nakahandusay sa tabi ng batis. Kasing laki lamang ito ng isang sanggol. May suot itong berdeng kasuotan na tila hinabi mula sa mga dahon ng kagubatan. Ang kanyang mahabang tainga ay nakalaylay. Ang dating makinang niyang mukha ay namumutla. At sa kanyang balikat ay may sugat na naglalabas ng bahagyang kumikislap na dugo. Napaluhod si Elena. Diyos ko, isang duwende. Agad siyang napatingin sa paligid. Walang ibang tao. Tanging sila lamang ang naroon. Lumapit si Mario at maingat na sinuri ang sugat. Mukhang malubha. Ano ang gagawin natin? Hindi natin siya maaaring iwan dito. Hindi na sila nag-atubili. Maingat nilang binuhat ang maliit na nilalang. Bagaman magaan ito, ramdam nila ang panghihina nito. Dinala nila ang duwende sa kanilang bahay kariton. Pagdating doon ay gumawa sila ng maliit na higaan mula sa pinakamalinis nilang kumot. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang duwende. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na tubig upang linisin ang sugat nito. Habang ginagawa niya iyon, nagulat siya. Unti-unting kumikinang ang tubig sa bawat patak na dumadampi sa sugat. Parang may sariling mahika ang nilalang. Ngunit hindi sila natakot. Sa halip ay lalo silang naawa. Napakaliit niya, bulong ni Elena. At tila napakaraming pinagdaanan. Tumango si Mario. Hindi nila alam na ito rin ang duwendeng lihim na tumulong sa kanila sa mga nakaraang linggo. Buong araw nilang inalagaan ang mahiwagang nilalang. Pinakuluan ni Elena ang ilang halamang gamot na kanyang natutuhan mula sa matatanda noon. Maingat niya itong ipinahid sa sugat. Nang sumapit ang gabi ay bahagyang gumaan ang paghinga ng duwende. Ngunit hindi pa rin ito nagigising. Samantala sa malaking bahay ni Don Armando, masaya ang mayamang lalaki habang tinitingnan ang kumikislap na dugo na nakuha ng kanyang mga tauhan. Hindi na tayo malayo. Ngumisi siya. Nasugatan natin siya. Ibig sabihin, maaari rin natin siyang mahuli. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Don Armando, paano kung tuluyan siyang makatakas? Hindi agad sumagot ang mayaman. Sa halip ay pinisil niya ang maliit na sisidlan na naglalaman ng dugo ng duwende. Hindi siya makakatakas. At bakit po? Dahil sugatan siya. Tumawa si Don Armando. At ang sugatang hayop ay laging nagkakamali. Hindi niya alam na habang nagsasalita siya, lalong lumalayo ang pagkakataon niyang makuha ang kapangyarihang kanyang inaasam. Sapagkat ang kapangyarihan ng mahika ay hindi kailanman sumusunod sa mga taong puno ng kasakiman. Kinabukasan ay nagising si Elena ng maaga. Agad niyang sinilip ang duwende. Laking gulat niya nang makitang nakaupo na ito sa higaan.
Tahimik nitong pinagmamasdan ng loob ng bahay kariton. Nang mapansin nito si Elena ay agad itong napahawak sa kanyang sugat. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Huwag kang matakot," malumanay na sabi ni Elena. Napatingin ang duwende sa kanya. Pagkatapos ay kay Mario nakagigising pa lamang. "Wala kaming masamang balak." Tahimik pa ring nakatitig ang duwende. Sanay ito na magtago sa mga tao. Sa loob ng maraming taon ay bihira itong magtiwala. Ngunit iba ang nararamdaman nito sa mag-asawa. Unti-unti nitong ibinaba ang kanyang bantay. "Kayo ang nagligtas sa akin?" Napatingin sina Mario at Elena sa isa't isa. Nagulat sila. Nakakapagsalita pala ito. "Oo," sagot ni Mario. "Muntik ka nang mamatay doon sa batis." Napayuko ang duwende. "Maraming salamat." Ngumiti si Elena. "Walang anuman." Muling natahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang duwende. "Kayo ba ay hindi natatakot sa akin?" Napailing si Mario. "Bakit kami matatakot?" "Dahil hindi ako tao." Ngumiti si Elena. "Ngunit mabuti ka." Napatigil ang duwende. Matagal nitong tinitigan ng mag-asawa. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, bihira siyang makatagpo ng mga taong ganito. Mga taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Mga taong hindi natatakot sa kakaiba. Mga taong may tunay na kabutihan sa puso. Tahimik na napangiti ang duwende. At sa unang pagkakataon ay nagpa siya itong sabihin ng katotohanan. "Ako ang nag-ayos ng inyong bahay kariton." Nagulat sina Mario at Elena. "Ano?" "Ako rin ang nag-iwan ng pagkain." Mas lalo silang natigilan. Muli nilang naalala ang lahat ng mahiwagang pangyayari. Ang biglaang pagkumpuni ng bubong. Ang misteryosong mga pagkain. Ang mga biyayang lumilitaw sa oras ng kanilang pangangailangan. "Ikaw pala ang may gawa ng lahat ng iyon." Tumango ang duwende. "Matagal ko kayong pinagmamasdan." "Bakit kami?" Dahan-dahang ngumiti ang duwende. "Dahil kahit gaano kayo kahirap, hindi kayo naging masama." Tumahimik ang mag-asawa. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Ngunit bago pa sila makapagsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ng duwende. Napatingin ito sa bintana. Parang may naramdaman. Unti-unti itong tumayo. "Ano ang nangyayari?" tanong ni Mario. Humigpit ang hawak ng duwende sa kanyang baston. "Natagpuan nila ang aking bakas." Nanlaki ang mga mata ni na Mario at Elena. "Sino?" "Ang lalaking sugatan ng kasakiman." Agad nilang naisip si Don Armando. Sa labas ng kagubatan, mabilis na papalapit ang ilang kabayo. Kasama ang mga tauhan ng mayaman. At sa pagkakataong ito, mas handa sila kaysa dati. Bit-bit nila ang mga bagong bitag, mga lubid na may mahiwagang simbolo, at mga kagamitang ginawa upang hulihin ang duwende. Sa loob ng bahay kariton, ay naramdaman ng lahat ang paparating na panganib. Ngunit sa halip na tumakas, humarap si Mario sa duwende. "Hindi ka namin pababayaan," tumango si Elena. "Tinulungan mo kami ng walang kapalit." Humigpit ang kanyang mga kamao. "Ngayon kami naman ang tutulong sa iyo." Sa labas, papalapit ng papalapit ang mga tauhan ni Don Armando. At magsisimula na ang unang malaking pagsubok na haharapin ng mag-asawa at ng mabuting duwende. Mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay kariton. Naririnig na nina Mario, Elena at ng mabuting duwende ang papalapit na yabag ng mga kabayo. Unti-unting lumalakas ang tunog ng mga gulong ng karwahe. Kasabay nito ang mga sigaw ng mga tauhan ni Don Armando. Napasulyap si Elena sa maliit na bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paparating na sila. Humigpit ang hawak ni Mario sa isang lumang kahoy na pamalo.
Hindi iyon sapat laban sa maraming tauhan, ngunit handa siyang gamitin ito kung kinakailangan. Samantala, ang duwende ay nananatiling mahina. Bagaman bahagya ng gumagaling ang sugat nito, hindi pa rin ito ganap na nakababawi. Hindi ninyo kailangang madamay, sabi ng duwende. Ngunit umiling si Mario. Huli na para sabihin iyan. Tumango si Elena. Magkakaibigan na tayo. Natahimik ang duwende. Matagal na panahon na mula nang may tumuring sa kanya bilang kaibigan. Bago pa ito makapagsalita, tumigil ang mga kabayo sa labas. Maya-maya ay may malakas na katok. Bang! 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 Buksan ninyo! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Walang sumagot. Muling kumatok ang mga ito. Mas malakas. Buksan ninyo ang pinto. Tahimik pa rin ang nasa loob. Nagsimulang maghinala ang mga tauhan. Agad nilang binuksan ang pinto. Ngunit pagpasok nila ay wala silang nakita. Walang tao, walang duwende, walang bakas ng kanilang hinahanap. Nasaan sila? Nagtinginan ang mga tauhan. Hindi nila alam na ilang minuto bago sila dumating ay itinago ni na Mario at Elena ang duwende sa ilalim ng isang lihim na lagusan. Ang lagusan ay hindi nila ginawa. Natuklasan lamang nila ito sa likuran ng bahay kariton habang naghahanap ng lugar na mapagtataguan. Isa itong lumang butas sa lupa na natatakpan ng mga damo at kahoy, sapat upang maitago ang maliit na duwende. Samantala, sina Mario at Elena ay nagtago sa likod ng makakapal na halaman sa malapit. Tahimik silang nakamasid. Galit na galit ang mga tauhan. Pinaghalughog nila ang bahay kariton. Sinipa nila ang mga upuan. Ibinato nila ang ilang kagamitan. Ngunit wala silang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating si Don Armando sakay ng kanyang marangyang karuwahe. Bumaba siya habang nakakunot ang noo. Ano ang nangyari? Wala po rito. Imbis na maniwala ay siya mismo ang pumasok sa bahay kariton. Sinuri niya ang bawat sulok. Wala. Lalong lumalim ang kanyang galit. Nagsisinungaling kayo. Don Armando, buong paligid po ay hinanap namin. Napakuyom ang kanyang kamao. Nararamdaman niyang malapit na sana niya ang duwende. Ngunit muli itong nakatakas. Habang nagaganap iyon, tahimik na nakatago ang duwende sa ilalim ng lupa. Naririnig nito ang bawat salita. Naririnig nito ang galit ni Don Armando. At lalo nitong nauunawaan kung gaano kapanganib ang taong iyon. Maya-maya ay napansin ng duwende ang isang bagay. May kakaibang liwanag na nagmumula sa maliit nitong baston. Unti-unti itong lumalakas. Napakunot ang noo nito. Ang baston ay isang sinaunang bagay na ginagamit lamang kapag may malaking panganib na darating. At ngayon, kusang nagbabala ito. Ibig sabihin ay hindi pa tapos ang problema. Pagkalipas ng ilang oras ay umalis din ang mga tauhan. Ngunit bago tuluyang makaalis, nagsalita si Don Armando. Sindihan ninyo ang paligid. Nagulat ang mga tauhan. Po? Kung hindi natin mahuli ang duwende, sisiguraduhin kong wala siyang matataguan. Natahimik ang lahat. Maging ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nabigla. Ngunit walang nangahas na sumuway. Nagsimula silang magtipon ng tuyong kahoy at damo. Nang makita iyon ni na Mario at Elena mula sa kanilang pinagtataguan, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi maaari. Sisindihan nila ang kagubatan. Naramdaman nila ang takot. Kapag nasunog ang kagubatan, hindi lamang ang duwende ang mapapahamak. Maraming hayop, maraming halaman, at maging ang buong baryo ay maaaring madamay. Mabilis na gumapang si Mario patungo sa lagusan. Dapat makaalis tayo rito. Lumabas ang duwende. Mahina pa rin ito ngunit kaya ng tumayo. Nang marinig nito ang balak ni Don Armando, nalungkot ito. Napakalalim na ng kanyang kasakiman. Hindi na ito para sa kayamanan. Hindi na ito para sa kapangyarihan.
Isa na itong pagkahumaling, isang kasakimang handang magsakripisyo ng iba para lamang sa sariling kagustuhan. Habang naghahanda ang mga tauhan na magsindi ng apoy, biglang umihip ang malamig na hangin. Huminto ang lahat. Nagsimulang kumaluskos ang mga puno, lumakas ang ihip, mas lumakas pa, napatingala ang mga tao. Unti-unting nagtipon ang maiitim na ulap sa kalangitan. Kumulog. Kidlaat, napaatras ang mga tauhan. Kasunod nito ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Parang may nagbuhos ng buong ilog mula sa langit. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nabasa ang lahat ng kahoy na kanilang inipon. Napatakbo ang mga tauhan upang sumilong. Maging si Don Armando ay napilitang bumalik sa kanyang karwahe. Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa laban sa unos. Sa gitna ng malakas na ulan, tahimik na nakatingin ang duwende sa kalangitan. Alam nito na hindi iyon ordinaryong bagyo. Ang kagubatan mismo ang tumutulong upang maprotektahan ang mga naninirahan dito. Unti-unti itong napangiti. Pagkatapos ay lumingon ito kina Mario at Elena. Muli ninyo akong iniligtas. Umiling si Elena. Hindi. Nagliligtasan lamang tayo. Napangiti rin si Mario. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, naramdaman nilang mayroon silang tunay na kaibigan. Ngunit habang lumalakas ang kanilang samahan, lalo namang tumitindi ang galit ni Don Armando. Sa loob ng kanyang karwahe, habang pinagmamasdan ng ulan, gumawa siya ng panibagong pasya. Isang mas madilim, isang mas mapanganib. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang duwende ang kanyang tatargetin, kundi pati sina Mario at Elena. Hindi nakatulog si Don Armando ng gabing iyon. Habang malakas na bumubuhos ang ulan sa labas ng kanyang malaking mansyon, nakaupo lamang siya sa kanyang silid at nakatitig sa apoy ng kanyang fireplace. Paulit-ulit niyang naaalala ang kanyang pagkabigo. 2 beses niyang sinubukang mahuli ang duwende. 2 beses din siyang nabigo. At sa bawat kabiguan, lalo lamang lumalaki ang kanyang galit. Bigla niyang pinukpok ang mesa. Isang maliit na duwende lamang. Napatalon sa gulat ang kanyang mga katulong. Ngunit walang nangahas magsalita. Huminga ng malalim si Don Armando. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. Sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang isang bagong plano. Isang planong mas mabagsik kaysa sa lahat ng kanyang naunang ginawa. Kinabukasan, maaga niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan. Isa-isang dumating ang mga ito sa kanyang mansyon. Nang makumpleto silang lahat ay tumayo siya sa harap nila. Hindi na natin hahabulin ang duwende. Nagtinginan ng mga tauhan. Nagulat sila sa kanilang narinig. Kung ganoon po, Don Armando, ano ang ating gagawin? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Huhulihin natin ang mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Sina Mario at Elena, tumango siya. Sila ang susi. Tahimik ang buong silid. Kapag nasa ating mga kamay ang mag-asawa, kusaring lalabas ang duwende. Natahimik ang mga tauhan. May ilan sa kanila ang hindi komportable sa plano. Kahit paano ay alam nilang walang kasalanan sina Mario at Elena. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumutol. Samantala, sa bahay kariton, masaya namang nag-uusap sina Mario, Elena at ang duwende. Unti-unti nang gumagaling ang sugat nito. Bagaman hindi pa lubusang magaling, kaya na nitong maglakad ng maayos. Sa mga nakalipas na araw ay marami silang natutuhan tungkol sa isa't isa. Nalaman nila na ang pangalan ng duwende ay Luntian.
Matagal na itong naninirahan sa kagubatan. Tagapagbantay ito ng mga puno, hayop at mga lihim ng kalikasan. Marami na akong nakitang tao, sabi ni Luntian, ngunit kakaunti lamang ang may pusong tulad ninyo. Napangiti si Elena. Hindi naman kami espesyal. Tumawa ng mahina ang duwende. Ang mga tunay na mabubuting tao ay iyan mismo ang sinasabi. Nagpatuloy ang kanil pag-uusap. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ramdam ni na Mario at Elena ang saya ng pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Ngunit hindi nila alam na may mga matang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Isa sa mga tauhan ni Don Armando ang lihim na nagmamasid. At nang makita niyang kasama ng mag-asawa ang duwende, agad siyang bumalik sa kanyang amo. Pagdating sa mansyon ay agad niyang ibinalita ang kanyang nakita. Nagliwanag ang mukha ni Don Armando. Sa wakas, tumayo siya. Ngayon alam na natin kung nasaan siya. Pagsapit ng gabi ay nagsimulang kumilos ang kanyang mga tauhan. Tahimik silang nagtungo sa kagubatan. Bit-bit nila ang mga lubid, sako at bakal na kadena. Hindi nila balak hulihin ang duwende. Ang kanilang pakay ay sina Mario at Elena. Sa oras na iyon ay mahimbing nang natutulog ang mag-asawa. Maging si Luntian ay nagpapahinga rin. Tahimik ang buong paligid, ngunit biglang nagising ang duwende. May kakaiba itong naramdaman. Isang panganib, mabilis itong tumayo. At bago pa ito makalabas ng bahay kariton, narinig na nito ang mga yabag. Maraming yabag. Mabilis nitong ginising sina Mario at Elena. Gumising kayo. Napabango ng mag-asawa. Ano iyon? Nandito sila. Hindi pa man sila nakakatayo nang tuluyan ay narinig nila ang sigaw mula sa labas. Palibutan ninyo ang bahay kariton. Nanlaki ang kanilang mga mata. Sa bawat direksyon ay may mga tauhan ni Don Armando, may mga sulo, may mga lubid, at may mga sandata. Lumabas si Mario. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sumagot ang mga tauhan. Sa halip ay lumapit sila. Huwag kayong lalaban. Utos ito ni Don Armando. Nagkatinginan sina Mario at Elena. Wala kaming kasalanan. Sumama na lamang kayo. Ngunit bago pa sila mahawakan ng mga tauhan, lumabas si Luntian. Agad na napatigil ang lahat. Sa unang pagkakataon ay nakita nila ng malinaw ang mahiwagang nilalang na kanilang hinahanap. Nanlaki ang kanilang mga mata. Siya nga! Humigpit ang hawak nila sa kanilang mga gamit. Ngunit bago sila makakilos, itinaas ni Luntian ang kanyang baston. Biglang kumislap ang dulo nito. Hush! Lumakas ang hangin. Nagsimulang umikot ang mga tuyong dahon sa paligid. Napaatras ang mga tauhan. Muling itinaas ni Luntian ang baston at mula sa lupa ay nagsimulang tumubo ang makakapal na baging. Mabilis nitong pinulupot ang mga paa ng mga tauhan. Isa-isang natumba ang mga ito. Nagkagulo ang buong paligid. Tumakbo kayo! Sigaw ni Luntian kina Mario at Elena. Ayaw naming iwan ka! Sigaw ni Elena. Wala ng oras. Patuloy na dumarami ang mga tauhan. Bagaman malakas ang mahika ni Luntian, hindi pa siya ganap na magaling. Unti-unti siyang napapagod. Nakita iyon ni Mario. At alam niyang tama ang duwende. Kung mananatili sila roon, mahuhuli silang lahat. Mabigat man sa loob, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Tara, tumulo ang luha ni Elena, ngunit sumunod siya. Mabilis silang tumakbo papasok sa kagubatan. Samantala, naiwan si Luntian upang harangin ang mga humahabol. Ngunit habang papalayo ang mag-asawa, may isang bagay silang narinig. Isang malakas na sigaw, sigaw ng sakit, napahinto sila, napalingon.
At sa malayo, nakita nila ang isang nakakatakot na tanawin. Napapalibutan na si Luntian ng mga tauhan ni Don Armando. At sa pagkakataong ito, tila wala na siyang matatakasan. Huminto sina Mario at Elena sa gitna ng kanilang pagtakbo. Mula sa kalayuan ay nakita nila ang mabuting duwendeng si Luntian na napapalibutan ng mga tauhan ni Don Armando. Ang dati nitong malakas na mahika ay tila humihina dahil sa sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Patuloy pa rin siyang lumalaban. Ang mga baging ay sumisibol mula sa lupa. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw upang harangan ang mga tauhan. Ngunit napakarami ng mga kalaban. Isa-isang napuputol ang mga baging, isa-isang nababali ang mga sanga. "Luntian!" sigaw ni Elena. Pipigilan sana siya ni Mario ngunit huli na. Tumakbo siya pabalik. Wala nang nagawa si Mario kundi sundan ang kanyang asawa. Samantala, sa gitna ng kaguluhan ay biglang lumitaw si Don Armando. Sakay siya ng kanyang karwahe at may ngiting puno ng tagumpay sa kanyang mukha. Sa wakas, tinitigan niya si Luntian. "Matagal kitang hinanap." Huminga ng mabigat ang duwende. "Kahit mahuli mo ako, hindi mo kailanman makukuha ang tunay na kapangyarihan." Tumawa si Don Armando. "Hindi mo masasabi iyan." Ikinaway niya ang kanyang kamay. Kaagad na lumapit ang 4 na tauhan na may dalang mahiwagang kadena. Mga kadena itong may nakaukit na sinaunang simbolo. Ang parehong uri ng simbolong nakasugat kay Luntian noon. Nang makita iyon ng duwende, napakunot ang kanyang noo. Alam niyang mapanganib ang mga iyon. Mabilis siyang tumalon paatras, ngunit dahil sa kanyang panghihina, hindi siya gaanong nakalayo. Biglang inihagis ng isang tauhan ang kadena. Klang, pumulupot ito sa kanyang kaliwang paa. Napangiwi siya sa sakit. Kasunod noon ay isa pang kadena ang tumama sa kanyang katawan. Mabilis na nawala ang kanyang lakas. Ang kanyang baston ay nahulog sa lupa. Nanlumo siya. Unti-unting humina ang liwanag na nakapalibot sa kanya. "Huli ka na," nakangising sabi ni Don Armando. Sa sandaling iyon ay dumating sina Mario at Elena. "Luntian!" Napatigil ang mga tauhan. Napalingon si Don Armando. "Aba, narito rin pala ang dalawa." Tumayo si Mario sa harapan ni Elena. "Pabayaan mo siya!" Ngumisi si Don Armando. "At bakit ko gagawin iyon? Wala siyang ginagawang masama." Tumawa ang mayaman. "Hindi mahalaga kung mabuti siya o masama." Tumigil siya sandali. "Mahalaga kung ano ang maaari niyang ibigay sa akin." Muling napakuyom ang kamao ni Mario. Sa buong buhay niya ay marami na siyang naranasang pangaapi. Ngunit ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng galit. Hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa kaibigang tumulong sa kanila nang walang hinihinging kapalit. Lumapit si Elena kay Luntian. Ngunit agad siyang hinarangan ng 2 tauhan. Tumulo ang kanyang mga luha. "Luntian?" Ngumiti ng mahina ang duwende. Sa kabila ng kanyang pagkabihag, wala siyang takot na makikita sa kanyang mukha. "Okay lang ako." Ngunit alam ng mag-asawa na hindi iyon totoo. Humihina siya sa bawat sandali. Lumapit si Don Armando at pinulot ang baston ng duwende. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Ito pala ang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan. Agad niyang sinubukang gamitin ito. Ngunit walang nangyari. Muli niya itong ikinaway. Wala pa rin. Lalong lumalim ang kanyang galit. Bakit ayaw gumana? Tahimik na napangiti si Luntian. Hindi mo maaaring pilitin ang mahika. Sinamaan siya ng tingin ni Don Armando. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tunay na mahika ay hindi sumusunod sa kasakiman. Lalong nagngit-ngit ang mayaman. Bigla niyang itinulak si Luntian. Bumagsak ang duwende sa lupa.
Napasinghap sina Mario at Elena, ngunit bago pa makagawa ng iba pang kalupitan si Don Armando, may kakaibang nangyari. Biglang umihip ang malamig na hangin. Huminto ang lahat. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang kumaluskos. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang may bumubulong mula sa buong kagubatan. Napatingin si Luntian sa paligid. May kakaiba siyang nararamdaman. Hindi lamang siya, maging ang mga hayop sa kagubatan ay tila nagigising. Mula sa malayo ay narinig ang mga huni ng mga ibon. Kasunod noon ay ang mga yabag ng mga usa. Pagkatapos ay ang pag-ungol ng mga mababangis na baboy damo. Napatingin ang mga tauhan sa dilim. May takot na sumilay sa kanilang mga mukha. Ano iyon? Hindi sumagot si Luntian, ngunit may bahagyang pag-asa na sumiklab sa kanyang mga mata. Ang kagubatan, nararamdaman nito ang panganib at tila nagsisimula na itong kumilos. Samantala, si Don Armando ay walang kamalay-malay sa paparating na mangyayari. Abala siya sa pag-iisip kung paano niya pipilitin si Luntian na ibigay ang kanyang mga lihim. Hindi niya alam na may isang kapangyarihang mas matanda pa kaysa sa kanya. Mas matanda pa kaysa sa baryo, mas matanda pa kaysa sa lahat ng kanyang kayamanan, at ang kapangyarihang iyon ay malapit nang magising upang ipagtanggol ang mabuting duwende at ang dalawang taong naging tunay nitong kaibigan. Patuloy na umiihip ang malamig na hangin sa buong kagubatan. Habang hawak ng mga tauhan ni Don Armando ang nakagapos na si Luntian, lalong lumalakas ang kakaibang pagyanig ng paligid. Ang mga dahon ay tila sumasayaw ng walang tigil. Ang mga puno ay umuugong na parang may ibinubulong. At ang mga hayop ay unti-unting lumalabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Nagsimulang kabahan ang mga tauhan. Don Armando, ano na naman? Iritadong sagot niya. May kakaiba pong nangyayari. Ngunit hindi pinansin ng mayaman ang babala. Abala siya sa pagtitig kay Luntian. Sabik na sabik siyang makuha ang lihim ng mahika. Sabihin mo sa akin kung paano ko magagamit ang kapangyarihang ito. Tahimik lamang si Luntian. Sabihin mo, wala pa ring sagot. Dahil sa galit ay itinaas ni Don Armando ang baston ng duwende na kanyang hawak. Ngunit sa sandaling iyon ay isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Crack! Nagulat ang lahat. Maging si Don Armando ay napaatras. Kasabay noon ay biglang lumiwanag ang buong kagubatan. Hindi ito liwanag ng araw. Hindi rin ito apoy. Isa itong malambot na berdeng liwanag na tila nagmumula sa bawat puno, bawat damo, at bawat bulaklak. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano iyan? Hindi sumagot si Luntian, ngunit may luha ng pag-asa na namuo sa kanyang mga mata. Dahil alam niya kung ano ang nangyayari. Matagal na niyang hindi nararamdaman ang presensyang iyon. Napakatagal na. Unti-unting nagsimulang gumuhit sa hangin ang mga kumikislap na liwanag. Nagtipon-tipon ang mga ito sa gitna ng kagubatan. At dahan-dahang nabuo ang isang napakalaking anyo, mistulang tao, ngunit gawa sa liwanag, dahon at mga baging. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Ang kanyang tinig ay tila hangin na dumaraan sa libu-libong puno. Napaluhod sa takot ang maraming tauhan. Espiritu, napaatras si Don Armando. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Ano ka? Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang. Ako ang tagapagbantay ng kagubatan. Nanginginig ang mga tauhan. Maging sina Mario at Elena ay natulala. Hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong kamanghamanghang nilalang. Ang buong kagubatan ay tila yumuyuko sa presensya nito. Lumapit ang espiritu kay Luntian, kaagad na nagliwanag ang mga kadena at isa-isang nabasag ang mga ito. Klang, 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 nahulog ang mga piraso sa lupa.
Malaya na muli si Luntian. Mabilis na tumakbo sina Mario at Elena papunta sa kanilang kaibigan. Tinulungan nila itong makatayo. Samantala, galit na galit si Don Armando. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Hindi! Itinaas niya ang baston ni Luntian. Ang kapangyarihang ito ay para sa akin. Ngunit nang subukan niyang gamitin ito, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya. Hum! Napahandusay siya sa lupa. Nabitawan niya ang baston. Mabilis itong lumipad pabalik kay Luntian. Agad itong sinalo ng duwende. Sa sandaling mahawakan niya ang kanyang baston, bumalik ang kanyang liwanag. Unti-unting naghilom ang kanyang sugat, nanumbalik ang kanyang lakas, napuno ng gintong kislap ang kanyang katawan, natigilan ang lahat. Ngayon ay muli nang nakita ng mga tao ang tunay na kapangyarihan ng mabuting duwende. Lumapit ang espiritu ng kagubatan kay Don Armando. Nanginginig ang mayaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil mawawala ang kanyang kayamanan, kundi dahil nakita niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Don Armando, umalingaw-ngaw ang pangalan niya sa buong kagubatan. Napayuko siya. Sinubukan mong sirain ang kagubatan, hindi siya makasagot. Sinubukan mong alipinin ang isang nilalang na walang ginawang masama. Lalong yumuko ang mayaman, at ginamit mo ang iyong kapangyarihan upang apihin ang mahihina. Tahimik ang buong paligid, walang nangahas magsalita. Pagkatapos ay tumingin ang espiritu kina Mario at Elena. Ang mag-asawa ay nakatayo lamang, walang yabang, walang galit, walang paghihiganti, katulad ng dati. Nang makita iyon ng espiritu, bahagya itong ngumiti. Dahil sa kanilang kabutihan, may pagkakataon pang maituwid ang mga pagkakamali. Muling bumaling ang kanyang tingin kay Don Armando. Ngunit kailangan mong pagbayaran ang iyong kasakiman. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang kumislap ang paligid. At sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ang lahat ng gintong alahas na suot ni Don Armando. Nawala ang kanyang mamahaling tungkod. Nawala ang kanyang mga supot ng pilak. Nawala ang lahat ng kayamanang dala niya ng gabing iyon. Napaupo siya sa lupa. Tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ngunit hindi pa roon natapos ang kaparusahan. Dahan-dahang nagsalita ang espiritu. Ang tunay na yaman ay hindi ginto. Ang tunay na yaman ay ang kabutihang ipinapakita sa kapwa. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay nagsimulang humina ang liwanag ng espiritu. Unti-unti itong naglaho. Kasabay ng pagkawala nito ay bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Wala ng hangin, wala ng pagyanig. Tanging mga bituin na lamang ang nagniningning sa kalangitan. Tahimik na tumingin si Don Armando kina Mario, Elena at Luntian. Sa unang pagkakataon ay wala ng galit sa kanyang mga mata, kundi matinding kahihiyan. Ngunit hindi pa alam ng sino man kung tunay nga ba siyang magbabago. At habang nagsisimulang sumikat ang unang liwanag ng umaga, isang bagong kabanata ng kanilang buhay ang naghihintay. Isang kabanatang magtatapos sa matagal ng paghihirap ni Mario at Elena. Unti-unting sumikat ang araw sa ibabaw ng kagubatan. Ang ginintuang sinag nito ay dumampi sa mga puno, damuhan, at sa munting bahay kariton ni Mario at Elena. Matapos ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, tila naging mas payapa ang buong paligid. Ang mga ibon ay mas masayang umaawit, ang hangin ay mas malamig at mas presko, at maging ang kagubatan ay tila nagdiriwang. Tahimik na nakaupo sina Mario, Elena at Luntian sa tabi ng batis. Pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw. Matagal na walang nagsalita. Sa wakas ay bumuntong hininga si Mario.
Hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong punto. Ngumiti si Elena. Ni ako man. Napatingin sila kay Luntian. Ang duwende ay ganap ng gumaling. Ang kanyang dating sugat ay wala ng bakas. Muli siyang nababalutan ng mahiwagang liwanag. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang mapagkumbaba. Kayong dalawa ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, sabi niya. Napailing si Mario. Hindi naman. Totoo. Ngumiti si Luntian. Kung naging masama kayo sa kapwa, kung pinairal ninyo ang galit at paghihiganti, hindi sana kayo pinagpala ng kagubatan. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Habang sila ay nag-uusap, sa kabilang bahagi ng baryo ay nagaganap naman ang isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Naglalakad si Don Armando sa gitna ng daan. Wala siyang marangyang karwahe, wala siyang mamahaling kasuotan, wala siyang mga alahas. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, mukha siyang ordinaryong tao. Pinagmamasdan siya ng mga taga-baryo. May pagtataka sa kanilang mga mukha, may ilan ding nagbubulungan. Ngunit hindi sila pinansin ni Don Armando. Ang kanyang isipan ay puno ng mga salitang narinig niya mula sa espiritu ng kagubatan. Paulit-ulit iyong umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang tunay na yaman ay ang kabutihang ipinapakita sa kapwa. Pagdating niya sa gitna ng baryo ay huminto siya. Naroon ang maraming taong dati niyang inapi. Mga magsasaka, mga tindera, mga manggagawa, mga mahihirap na kanyang minamaliit noon. Tahimik siyang yumuko, nagulat ang lahat. Patawad, napatingin ang mga tao sa isa't isa. Akala nila ay mali lamang ang kanilang narinig, ngunit muli siyang nagsalita. Patawad sa lahat ng aking ginawa, tahimik ang paligid, walang makapaniwala. Ang dating mayabang at malupit na Don Armando ay humihingi ngayon ng tawad. Hindi naging madali para sa kanya, ngunit alam niyang iyon ang unang hakbang upang maitama ang kanyang mga pagkakamali. Lumipas ang mga araw. Pagkaraan ng ilang linggo ay nagsimulang magbago ang baryo. Ang mga taong dating nangungutya kina Mario at Elena ay unti-unting nahihiya sa kanilang mga ginawa. Isa-isang lumapit ang mga ito upang humingi ng tawad, at gaya ng dati, hindi nagtanim ng sama ng loob ang mag-asawa. Pinatawad nila ang lahat dahil iyon ang nasa kanilang puso, kabutihan, pag-unawa at pagmamahal. Isang umaga ay nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa gitna ng plaza. Kasama roon sina Mario at Elena. Nagtaka sila kung bakit sila inimbitahan. Maya-maya ay lumapit ang pinakamatandang pinuno ng baryo. May hawak itong isang susi. Sa loob ng maraming taon, sabi ng matanda, kayo ang naging halimbawa ng kabutihan sa aming lahat. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Kahit na pinagtawanan namin kayo, hindi kayo nagalit. Kahit na kinawawa namin kayo, nanatili kayong mabuti. Napaluha si Elena. At bago pa sila makapagsalita ay itinuro ng matanda ang isang maliit ngunit maayos na bahay sa gilid ng plaza. Ang bahay na iyon ay regalo ng buong baryo para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni na Mario at Elena. Hindi sila makapaniwala. Ang mga taong dating nang api sa kanila ay nagtulong-tulong upang magkaroon sila ng sariling tahanan. Unti-unting tumulo ang luha sa kanilang mga mata, hindi dahil sa bahay, kundi dahil sa pagmamahal na kanilang natanggap. Habang nagaganap iyon, may isang maliit na nilalang na nakaupo sa sanga ng malaking puno sa malayo. Tahimik itong nakangiti, si Luntian. Masaya niyang pinagmamasdan ang mag-asawang kanyang naging kaibigan. Alam niyang panahon na upang magpaalam. May tungkulin pa siyang bantayan ang kagubatan. May mga nilalang pa siyang kailangang protektahan. Ngunit bago siya umalis ay ikinaway niya ng marahan ang kanyang baston.
Isang banayad na gintong liwanag ang lumipad papunta sa bagong tahanan ni na Mario at Elena. Mula noon, ang bahay na iyon ay nanatiling matatag. Hindi ito madaling nasisira, hindi ito madaling pinapasok ng unos, at palaging nababalutan ng kapayapaan. Parang isang tahimik na basbas mula sa isang mabuting kaibigan. Mula sa malayo ay tila naramdaman ni na Mario at Elena ang presensya ni Luntian. Sabay silang napalingon sa kagubatan, ngumiti sila, at kahit hindi nila siya makita ng malinaw, alam nilang naroon siya, nagpapasalamat at nagpapaalam. Makalipas ang maraming taon, naging alamat sa baryo ang kwento ng mag-asawang pulubi na minsang tumira sa isang lumang bahay kariton. Ikinukwento ito ng mga matatanda sa mga bata, hindi dahil sa mahika, hindi dahil sa duwende, kundi dahil sa aral na iniwan nito, na ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mga ginto at ari-arian, at na ang pusong marunong magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa ay laging pinagpapala sa tamang panahon. At sa bawat gabing tahimik ang kagubatan, may mga nagsasabing makikita pa rin ang isang maliit na duwende na nakaupo sa sanga ng matandang puno, nakangiti. At patuloy na nagbabantay sa mga taong may mabubuting puso. Wakas,